guys, what's up? Raiders TV, welcome. 14 years more or less bilang security officer, security guard. At kung magugulat kayo guys, mahaba buhok ko, no? Rockers. Nakasando, parang tanga lang, parang nakatambay-tambay lang. At nag-claim ng isang security officer, security guard. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Hindi na po active sa aking duty. Wala na po akong duty ngayon. Isa na po akong freelance. So kaya ganito na pormahan natin, no? Nagbabahagi po ako ng kaalaman ko sa mga na-acquire kong mga training, mga experiences sa trabaho. Sinishare ko dito sa aking channel, no? Sa YouTube channel ko. Pumunta kayo sa channel ko, yan. Yan yung channel ko, di ba? Nakita nyo yung playlist? Ayan, playlist. Pindutin nyo yan. Pag napindit nyo yan, yan ang lalabas, no? Hanapin nyo yung Security Guard Matters. Nandyan, guys, walang nanonood sa mga video, guys. Walang nanonood. Pero kung mapanood nyo kahit isa, makikita nyo kung gaano kahalaga, kaimportansya ang mga laman ng mga video ko. Yan lang din ang aking may pagyayabang, no? Na may mga value, may mga meaning ang mga video ko. Tulad ng pag-uusapan natin ngayon, no? Kasi pag ikaw baguhan, dinatawag niyan, kinukuhan ko ba? Hindi nawawala yan kahit saan. Mga mag-apply ka, yung parang sinasaywar ka, tinatakot, parang niloloko, ginagago. Okay, so para may idea lang kayo, no? So, ang pag-uusapan natin, may karapatan ba ang mga security officer na tanggihan, i-reject ang mga applicant sa isang detachment, no? May karapatan, tulad na sa video, di ba? Na sa officer pa lang, na-reject na siya. Pinapabalik na siya sa opisina nila. Tapos yung opisina naman, ay pinapabalik siya, hindi, balik ka doon, ganoon. Kasi siguro nakausap yung mga isa sa mga kwan doon, officer ng company, binabakiran siguro, kaya pinagpipilitang ibalik. So ganito kasi yan, ano guys, ang takbuhan yan. Pag-usapan natin. Sa detachment guys, kanya-kanyang tinatawag na kanya-kanyang style o kaya patakaran ang mga kumpanya, no? So, excuse me, ni-static tayo. May kanya-kanyang patakaran ang mga kumpanya. So, may mga kumpanya na may mga kumpanya guys, lalo na malalaki, may tinatawag silang screening committee. May screening committee kasi may tinatawag silang security office nila. Ang security office, yun yung mga tinatawag nagmamanage sa mga gwardya, lalo na kung ang gwardya ay umaabot ng 200, 200 mahigit, ganon. So maraming tao yan. Kailangan may security officer sila yung nagmamanage nung tinatawag safety and tinatawag na securing the company. So, kinuha niyan, ini-screen ang bawat applicant. In-screen, yung pinaprocess sa kanila. Sila ang may hawak ng tinatawag na decision kung matatanggap ka ba o hindi, no? So, malalaking kumpanya yan guys, yung malalaking detachment, no? So, ini-screen pa rin namin, ako, lalo na ako, nung nag-duty ako ng officer, ini-screen namin ang kanilang mga 201 file. Tinitingnan namin kasi pinapagalitan kami. Sinasalang nyo yung mga gwardya nyo, tapos kulang-kulang pala. Ano bang silbi niya? Nakakaabala kayo sa amin. Ginaganon kami. So, ini-screen namin ang mga 201 file. Tapos, binibigay namin, pagka-screen namin, at bago namin ibigay doon sa security office, ini-screen din namin ang tanong para alam namin na may alam, may isasagot yung gwardya, may kaalaman. O, kinukuha din namin, tinitingnan din namin kung talagang pahalata mo namang nagpapalagad ng lisensya o kaya yung baguhan, yung mga kwan pa, kasi madaling ma-nervous eh. Madaling matakot, madaling magulat pagkuhan. So, ini-screen namin. Tapos, yun na nga, pinapa namin, lakat patakda, ang tawag dyan na marching namin muna para mapatunayan na naka-training ba talaga. But still, ang final decision sa hiring ay wala sa amin, sa kamay namin. Inuutusan lang kaming
ito guys, isa sa mga detachment to, hindi ko sinabing lahat ha. Sinasabi ko lang yung mga kalakaran at patakaran ng mga iba-ibang kumpanya. So itong dinidiscuss mo ngayon, yung isa sa mga patakaran to. So may malalaking detachment to, mga 200 megit, gano'n. So bago ma-hire ang isang gwardiya, may tinatawag na screening interview sa mga officer tulad namin. Kasi bakit hindi namin pwedeng isa lang doon na kulang-kulang yung papilis niyan, bali-baliktad ang papilis niyan, at zero knowledge regarding sa interview. Kasi siyempre, gusto din namin ma-hire sila kasi kulang kami sa tao. But still, pag interview namin, medyo may mga tao mayabang. May mga aplikanting mayabang. O kaya, hindi niya alam na mayabang pala siya. Hindi niya alam na may dating pala siya. No, kasi, alam mo kasi, nasasanay kasi tayo na yung bang hindi pa tayo nag-a-apply, yung bang bata pa tayo na nag-aaral tayo, hawak pa natin yung ating sarili, no? Yung kayabangan nito, hawak pa natin ba? Parang wala pang humaharang. Para bang ba, nasa kamay pa tayo ng nanay tatay natin, yung bang hindi pa tayo nakarating sa totoong laban ng buhay. Kaya may mga bata na medyo may kayabangan at may angas, ika nga. So, natatanaw namin yan, nakikita namin yan. Ang ginagawa namin, ang style ko naman dyan, hindi ko tinatanggihan. Maangas ka. Doon sa interviewer, kinukan ko na. Sinisiraan ko na. Sir, may kaangasan to, sir? Ito. May kaangasan yan, sir. Ganun ba? Ganun na yan. Kasi simple kami na yung trustee nila eh. Kilala na nila kami. Sir, may kaangasan itong aplikante, sir. Ginaganon namin. So, ibig sabihin, kung maangas ka sa officer, dahil nakita mo nang wala namang kuwan yan, wala namang hawak yan sa pagtanggap ng empleyado eh, ng gwardiya eh. So, mamaliitin mo siya. Mamaliitin mo ako dahil ako officer mo. Mamaliitin mo ako, layan, hindi naman kuwan yan, gaganunin mo ako. Kadalasan yung may mga backer, ganun ang ugali, no? Kadalasan. So, hindi ko tinatanggihan, hindi ka pwede, ganun. Pero, pinipindot ko doon sa interviewer na, sir, may kaangasan tong aplikante na to, sir. So, markado ka na. Ngayon, malibang lang kung pagsalang mo doon, may nabanggit kang pangalan ng tao na connection din nila. Yung tawag doon, backer. So, mababaliwala yung advice ko, no? Advice ko. Mababaliwala yung kasi may backer ka, kasi kaya ka maangas, no? Isa yan sa mga dahilan, mga pamaraan sa pagtanggap ng aplikant. Pangalawa naman, may mga kumpanya na inaasa na sa officer, lalo na kung babae yung mag-screening, iaasa niya na. Okay, Chief de la Peña, kunwari ako, pagka alam mong hindi siya qualified, huwag mo na ibigay sa akin, bawiin mo na lang. Yun ang may hawak, may control ang officer doon. Yan, that's the time na yun. Sabi niya, hindi ka naman qualified. Sa akin pa nga lang, bagsak ka na. Kay manager pa kaya. Ginanon niya yung kwan, di ba? Kasi binigyan niya ng authority ng company na hanggat maaari, kung hindi naman qualified, huwag mo nang ibigay sa akin. Kasi magsasayang lang. Sige, magtatanong sila magsasayang sila ng oras. Wala naman pala, hindi naman pala qualified. No? Hindi naman pala qualified. So, magtatanong lang sila isasalang na nila yung tao, tapos magsasayang sila ng oras. No? Wala rin, di ba? So, ngayon, kung pasado ka sa akin, isasalang kita. But still, hindi porket pasado ka sa akin, ay pasado ka dun sa mag-i-interview sa'yo. No? So, pagkapasar mo sa akin, ibibigay ka doon, lalong babae, kung mayabang ka doon sa harap, hindi ka marunong sumagot, hindi ka marunong magkukuhan, tikas pahinga, ano man, kulang ka sa energy, parang ganun, parang hindi ka nila type, may pagkakataong din i-reject ka nila. But, kung galing ka sa officer, nag-okay na kami, ibig sabihin 80% na matatanggap ka na. Kasi binigyan na kami ng authority na tanggihan yung mga applicant na hindi qualified. Kaya yung mga officer, nag-i-screening kami, no? Huwag niyong maliitin. Totoo, wala kaming karapatan na tanggihan kayo. No? Wala kaming karapatan na
Hindi pwede ka, ganon. Wala sa kamay namin. But still, sa sobrang trusty na namin sa kumpanya, binibigyan na kami ng authority na i-screen ang mga aplikante. No, titingnan ng mga, kulang ng kwan ka, balik ka muna, bukunin mo na yan. Kasi kami rin ang papagalitan eh. No? Kulang yan, may mga company naman na kuwan. May mga company naman na pag sa officer pa lang, kuha na, yung tanggap na. Pag sa amin pa lang, tanggap na. Kaya namin binigay doon, for approval na lang yon. For approval na, hindi na sila kasi nga, busy sila eh. Busy, chief. Lalo na kung medyo matagal ka na sa kumpanya, matagal na kami, tiwala na sila sa amin. Kami kasi ang may nakakaalam sa tinatawag na security operation. No? So, ba't kailangan, kumbaga, siyempre, nagtiwala na sila sa amin. Ang sa kanila lang, ang tinatawag, final approval. No? Pangatlong dahil na mga pamaranto. So, pagdating sa pag-screen ng applicant, binigay na sa amin mga security officer. So, pagpasok pa lang, di ba, yung mga knock 3 times, pak, permission to enter your office, sir. Report, SG de la Peña, reporting or interview, sir. Ganon. So, doon pa lang may training yung tao. As is napi. Pero yung pumasok ka, sir, magandang umaga po, pasok na nun. Medyo may katangahan, no? At may mga company na may binigay silang height. Sa height ba, ganon? Yeah. Ito pagka bumaba rito, huwag mo na ibigay sa akin. Ganon. No? May ganon. So, kami, magkuha na kami, mag-screening na kami, no? So, ito yung pangatlo nating mga kumpanya na hindi na, nag-a-approve na lang sila sa amin pa lang ang kuwan. Kumbaga, okay ka. So, yan ang dahilan bakit may mga officer na sa kanila dumadaan, sa amin dumadaan mga officer, ang mga aplikante. No? So, kami naman, interview kami. Ako pag nag-interview, kadalasan may yabang at may mga dating, yung mga naka-college. Kailan ngayon, kadalasan college graduate na kasi wala mapuntahan yung mga college graduate na trabaho eh. So, maraming dumadaming college graduate na pupuntahan sa security industry. So, depende na rin. Pero nung panahon namin, kukunti lang kami mga college graduate na nagpunta ng security guard kasi bakit? Masakit sa kalooban namin yun na isang college graduate naging gwardiya lang. Yan naman palagi nilang banggit. Kahit naman ako, yung mga classmate ko, pag nakikita ko, anong trabaho mo? Security guard. Hindi ako naging proud ba? Kasi nga, alam mo na, maliit ang tingin nila sa security guard. So, kadalasan, ang na-encounter ko, yung mga maangas ay yung mga naka-college graduate. No? At, yun na nga, bali, doon pa lang, pag maangas ka na, tulad yan, namimilsupo ka, sumasagot ka ng, para bang binabaliwala mo, kasi security officer lang naman yung kaharap mo, pero hindi mo alam na binigyan ng authority yan, na to screen the applicant. So, kung hindi ka magbigay galang sa amin, sigurado ka. No? Sigurado kang laglag ka. No? So, ngayon, nung ako nag-i-screen, nakikita ko, nararamdaman ko yung iba na, hindi, security officer lang naman, hindi pa yan paninal, ganun. Hindi nila alam na binigyan ako ng authority. No? So, pag tanong ko, pag interview ko, hindi siya qualified, kunwari, marami, mga 7, 8, no? Yung mga okay, nilalagay ko sa bandang sa kanan, ito kanan. Yung hindi okay, lalagay ko sa liwa. Tapos, bibitbitin ko kanan, kaliwa, igaganon ko. Hindi ako nagtatanggi sa harapan ng mga applicant. Kasi iniwasan ko rin naman na magalit sa akin, magtanim ng galit sa akin, yabang-yabang mo, kala mo sino ka, ganunin ako. Ini-stylean ko lang yung mga aplikante. So, kunwari, pagpasok ko doon, isasalan ko yung pumasa sa akin. Sir, yan po yung okay. Yung hindi okay, nasa kaliwa ko na. So, yun ang, okay guys, pabalik ako. Okay guys, pinasok ko kayong lahat doon. Pinasok lahat ng kwan doon. May binalik sa akin na hindi, wag muna daw ikuan sa interview. Balik na muna kayo sa
opisina natin. Kasi agency kami. Babasahin ko yung mga hindi pumasa sa akin. At ibabalik ko sa kanila. So, pasensya na kayo kasi yan ang yun lang ng yung mga nandun lang ang gustong interviewin ng ating security officer. Ganon. So, yung mga na-reject ko, ibabalik sa opisina. So, hindi galing sa akin yung rejection. No, hindi sa akin galing. Ini-stylean ko. Pero yung nasa video na pinakita natin nung una, ay mahirap yun. Kasi pwede kang balikan ng opisina. Paano kung may backer yun? Yung pinadala may backer. Sir, gawan ka ng butas. Pwede ka kasi kung ka lang, under ka pa rin ng agency. Kaya ako, ini-stylean ko para iniiwasan ko na magkaroon ng galit sa akin o kaya magsumbong sa akin. Sir, ang yabang na officer doon, sir. Hindi naman kami pinapasok ng so, sir. Pinabalik lang kami. Ganunin kami. O ganunin ako. Di patay ako sa agency natin. Di ba? Ganun yun. So, may mga iba namang mga detachment, may mga ibang detachment naman na sinasabi sa amin na ito ang itanong mo kung masagot nila, isalang mo. So, siyempre, height. Okay. Pakitayo nga dyan. Okay. Ako, pagka-height, hindi ko sinabi, pandak ka, maliit ka. Lalagay ko lang height. Kunwari, ang requirements 5'9". Alam naman ng agency. Kaya lang yung mga agency nandadaya minsan, lalo na kung may backer, sige, try mo, papasabi niyan. Kasi talaga na may nakakalusot din pagdating sa kuwan. Tulad ako, pagdating ng applicant, may applikanting bubulong sa akin, sir, pinapunta po ako ni inspector ganito dito, sir. O kaya tinitext na ako ng inspector ko, tinitext ako ng operation manager, dilapay niya, pamangkin ko yung pinadala ko na si pang ganito. Pindot na sa akin, nakatawag doon, nakapindot na. Kung kahit maliit, kahit hindi po umabot sa height, tatrabahoin ko na yon. Tapos, pagkakuan, kukunin ko, sir, sa pamangkin pala ng operation manager namin to, sir. Okay, sige. Gaganon na yon. Okay? Alam niya na takbuhan, ha? Kasi baka, kuan, ngayon, may mga kumpanyang bibigyan kami ng pointers. Itanong mo sa kanila to, pag hindi nila masagot, pauwiin mo na. Okay? Pauwiin mo na. So ako, pagtanong ko, taga saan ka? Sir, taga Bohol. O di, kababayan ko na. Taga Bohol ka pala. Saan sa Bohol? Bibisayain ko na. Kabisado mo ba yung ganito? Di, sir eh. Kabisaduhin mo muna. Kabisaduhin mo sa baba. Doon sa gilid ka, kabisaduhin mo muna, bigyan kita ng 15 minutes. Ganon. Ibig sabihin, may konting pabor akong bibigay. Kasi yung itatanong ko, yun ang tatanungin sa loob. Ganon. Hindi naman porque taga-Bohol lang. Sinasabihan ko rin lahat. Marunong, kabisado mo ba yung general orders number ganito? Yes, sir. Okay. Recite. Please, recite mo nga. Please explain me in Tagalog. In easy way, how you understood that sentence. Ganon kami. Ganon ako. Pag yun nga, pag maangas, mali-mali, okay. Isasalang ko pa rin siya, pero hindi ko tuturuan. Hindi ko tuturuan na ito ang ganun isagot mo, ito ganitong gagawin mo. No? Hindi. Yung mga medyo okay sa akin, medyo yung tinatawag na magalang, maayos mag-approach. Tandaan nyo to guys, pag aplikante kayo, huwag kayong overpower sa nag-interview sa inyo. Aplikante nga kayo nangangailangan eh. Huwag nyo ipakita na angas nyo agad. Mag-a-apply pa nga kayo eh, aangasan nyo ako eh, ako officer nyo. Nandun na tayo, mas matalino ka sa akin. Pero ganito pa rin yun. Kunwari ako, nautical associate ako kasi hindi ako nakasakay, no? So kung ikaw ay engineering graduate, criminology graduate, teacher graduate, pumasa pa ng board exam. So, ang feeling mo, mas magaling ka sa akin. No? Ang feeling mo, ngayon, ang tingin mo maliit ang tingin mo sa akin. Parang sa salitang Bisaya, gikaminusan. Sa Tagalog, parang minamaliit mo ang pagkatao ko kasi inisip mo, mas mataas ang standard mo. Pero tandaan mo to, nag-apply ka ng gwardiya. So kung gwardiya ka, gwardiya ako, walang mataas sa atin. Pareho tayo.
So, huwag kang magmalaki. Tsaka ka nalang magmalaki pag naging teacher ka na, naging engineer ka na, tsaka ka nalang magmalaki sa officer mo. Sino ka ngayon? Huyo ka ngayon. Mayabang ka nung nasa kwan. Pero habang nag-a-apply ka, huwag mong itaas ang sarili mo sa nag-i-interview sa'yo dahil piling mo, officer lang kami, no? Pero tandaan nyo, wala kaming karapatang tumanggi sa inyo. Binibigyan lang kami ng authority minsan sa mga kliyente. So, yun ang mga pamamaraan para masasabi nyo na may karapatan ba ang officer, mga security officer, na tanggihan o i-reject ang aplikante? Wala po kaming karapatan. Pero may mga pamaraan kami na ma-reject ka. Lalo na kung mayabang ka. No? Lalo na kung bastos ka. Lalo na kung wala kang galang. No? Ang kadalasan na walang galang ay yung mga kabataan. No? Yung mga kabataan na at yung sobrang tagal na rin sa may mga galing sa officer, di ba? Galing sa officer tapos mag-ordinary yan. Medyo may kayabangan yan. No? Yan ang kadalasan na na-encounter namin kasi feeling niya mas magaling sa amin. But still, kami may hawak ng alas. No, kami ang may hawak ng alas. Kami ang nakakaalam ng takbuhan ng agent ng kumpanyang pinagta-applyan nyo. Kami mga officer. So kung wala kaming karapatang harangin kayo, but may paraan kami na para ma-reject kayo. So yung sa video, medyo harsh lang kasi sa kanya pa lang, pinapauwi niya na, pinapakuha niya na. Oh, hindi ka pwede dito. Wala akong yan. Reject ka sa akin pa lang. Reject ka na. Sa manager pa. Hindi ko ginagawa. Hindi ko style yon. Ang ginagawa ko, yun na, i-stylean ko. No? I-screening ko kunwari. Tapos, yun nga, sinabi ko, pag hindi niya masagot ng tama yung gustong itanong dito sa loob, kasi sinabi na sa amin, tanungin mo ng ganitong tanong ha, pag hindi makasagot, pauwiin mo. So may pinanghawakan na ako. Since ikaw ay kapwa ko Bisaya, mabait ka, kahit Ilocano ka, maayos ka, magalang ka, kahit na Ilonggo ka, ganito, bibigyan kita ng pabor. O, hindi mo pa kabisado yan? O, sige, kabisaduhin mo muna dun, ha? Tapos, kunwari, pagka tanong ko, anong pagkakaintindi mo sa gun safety o kaya sa security crib, ganon. Eh, kadalasan mga bata, hindi talaga napapaliwanag na tama yan. Pero marami akong video dyan, ha? Para hindi na kayo maglito. Marami akong video, hanapin na lang ninyo. So, kung hindi niya mapapaliwanag ng tama, ayon, bibigyan ko siya. Ganito ang sabihin mo, ha? Doon ka, kabisaduhin mo muna, tapos ganito ang ibig sabihin niya. Tinuturuan ko, no? Ngayon, kung situational naman, situational lang tanong, pag alam kong okay sa akin, kasi namimili rin ako ng tao, eh. Kailangan yung tao ko ay para bang magaan sa kalooban ko, hindi mabigat, no? Kaya lang, hindi mo mapiperfect minsan. Kasi, nakakalusot kasi may mga tao magaling magdalay. Madaling magkunwaring mabait, madaling magkunwaring magalang, lumalabas na lang pag na-hire na. Lumalabas ng angas pag na-hire na. So, pag alam kong okay ka sa akin, gagawa ako ng pamaraan na makalusot ka. Pero, iba pa rin yung, tulad niyan, may na-interview ako na kababayan ko talaga, taga Bohol. At hindi siya kulang siya sa kuan. Kulang siya sa experience. Sir, wala akong, binisaya niya ako, eh. Sir, wala akong experience, sir, eh. Tapos, akong panganib sa sir, kailangan kong makatrabaho, sir. Ganun ba? Sana matulungan mo ako. Gumanon siya sa agad. So, sino ba naman ako? Di ba? Pinindot ko na, ma'am, okay ito, mabait ito yung man. Okay. Medyo may kalitan pero mabait siya. Okay sa akin yan. Ginaganon ko. Sige. Chichika na ng interviewer yan. Pax. Pagkagandan doon ka sa loob, ganito ang sabihin mo, ganito, ganun. Pointers ang tawag doon. So, pagsalang, pagbalik, sir, salamat sir, simula na rin kami bukas sa one. Yun. Ganon. So, ganon ang nagagawa ng mga security officer. No? Wag nyong balibalain na wala namang, baka may magturo sa inyo na wala namang karapatan yan kuha ng aplikante, yung mga security officer na yun, walang karapatan yan. Walang karapatan. Pero may mga pamaraan kami na hindi ka ma-hire. At may paraan din kami na ma-hire ka. Kasi kami nga ang pinagkatiwalaan. We know the security operation. Bakit naging officer ka pa kung wala ka namang kapangyarihan doon? Meron, pero hindi nga lang malaki.
Hindi siya malaking kapangyarihan, konti lang. Ang tawag doon, connection. So kung malapit ka sa amin, nakikita ko malapit, tulad nga sinabi ko, pininto ko na pabalik-balik, na taga Bohol, taga amin, nakiusap sa akin, sir, baka pwede mo akong tulungan, sir, kasi nahirapan na ako. Sige, gumanon lang ako, no? Pero ang style ko, hindi ako tumatanggi ng, ay, balik ka doon, kasi hindi ka tanggap ni manager. Siyempre, isipin ng applicant, hindi pa nga ako nakaharap ng manager nyo. Tinanggihan mo na ako, sino ka ba rito sa kumpanya na to? Gaganon yun, di ba? Totoo nga naman. So, ang ginagawa ko, ipapasok yung papel. Papasok yung papel, fax. Kunwari, dalawa lang kayo. Yung isa maangas, yung isa hindi. Ipapasok yung isang papel. Ma'am, ito lang po yung medyo maayos na aplikante mo. Sige. Yung isa, babalik ko. Sir, balik ka raw sa opisina natin. Easy-kuan lang ang interviewin. May magawa ka? Wala. Kaya ngayong aplikante, kayo mga nag-guardia dyan ng mga baguhan, wag nyong bastusin, maliitin ang mga security officer. Bigyan nyo ng galang. Mayabang man yan o hindi. Kasi bakit? Sila yung may hawak ng alas pagdating sa applicant. Kumbaga, laruan lang. Plastikan lang. Kung hindi mo gusto yung dating ng officer mo, dahil Robin ang datingan, tall, itiisin mo. Huwag kang magmataas sa kanya. Magpakumbaba ka. Kasi bakit? Hawak niya yung alas. Wala pa siya yung alas eh. Tsaka ka nalang pumorma pag may alas ka na rin. Okay? So, naintindihan na natin guys. Kita-kita tayo. Baka pwede nyo nang mabigyan ng subscribe. Mapindot yung subscribe dyan. At yung notification bell, huwag magkalimutan mag-like. At saka panoorin na ninyo mga mga patalastas natin. Ilan na kayo nanonood? 5 tao lang nanonood sa akin. Hindi pa nanonood ng patalastas. Bigyan nyo ng pagkakataon panoorin para malay mo, makatikim tayo ng isang asukal at isang kape. Kita-kita sa next video guys. Bye-bye!